Sa mga nakaraang araw, muling umikot ang pangalan ni Kevin Love sa NBA news cycle. Isang veteranong forward na dati naging mahalagang bahagi ng championship run ng Cleveland Cavaliers noong 2016, ngayon ay muling napapabalitang malapit ng lumipat ng koponan matapos magdesisyon ang Utah Jazz na bitawan siya. Ang sitwasyon ni Love ay hindi na bago, ilang beses na rin siyang naging bahagi ng mid-season buyouts at free agency negotiations. Pero ang tanong ngayon, saan siya tunay na makakahanap ng tamang fit sa kanyang yugto ng career? Samantala, ayon sa ulat ng ESPN insider na si Adrian Wojnarowski, nakatakda na nga ang buyout agreement sa pagitan ng Utah Jazz at Kevin Love. Sa kasalukuyan, naglalaro si Love ng 14 minutes per game ngayong season kung saan nakapagtala siya ng average na 6.8 points, 5.4 rebounds, at 1.2 assists, shooting 37% mula sa field at 34% mula sa 3-point line. Malayo ito sa kanyang prime year sa Minnesota at Cleveland kung saan siya'y umaabot ng 18 hanggang 20 points per game at higit sa 10 rebounds bilang double-double machine. Ngunit kahit bumaba na ang kanyang statistical output, nananatili ang value ni Love bilang floor spacer at veteran leader. Ayon kay analyst Zach Lowe ng ESPN, Kevin Love may not be the star he once was, but he understands the game in ways younger players don't. His presence alone can stabilize a bench unit. Ito ang dahilan kung bakit dalawang contenders ang mabilis na nalink sa kanya, ang Denver Nuggets at ang Los Angeles Lakers. Para sa Denver, ang interes kay Love ay malinaw. Kailangan nila ng dagdag na shooting sa second unit at isang backup na big man na makaka-relieve ng kaunting load kay Nikola Jokic. Ang Nuggets, na may winning percentage na 57% ngayong season, ay kilala sa ball movement at spacing. Ang pagdating ni Love ay maaaring magdagdag ng versatility sa kanilang rotation, lalo na't minsang nagiging limitado si Aaron Gordon sa perimeter shooting. Ngunit ayon sa ilang ulat, mas nakikita raw ni Love ang sarili niya na babalik sa piling ng kanyang dating teammate na si LeBron James sa Lakers. Ang chemistry ng dalawa ay napatunayan na noon sa Cleveland Cavaliers, kung saan 3 beses silang nag-finals at nagwagi ng isang titulo. Sa kasalukuyan, ang Lakers ay nasa gitna ng maselang kampanya, hawak ang record na 50% win-lose record at nakikipaglaban para sa mas matibay na playoff seeding. Ayon kay Brian Windhorst, the Lakers don't just need stars, they need veterans who can understand playoff basketball. Kevin Love fits that mold. Kung tutuusin, hindi rin magiging sagabal ang papel ni Love sa rotation ng Lakers. Sa pagkakaroon ng mga pangunahing piyesa tulad nina Luka Doncic, DeAndre Ayton, LeBron James, at Austin Reeves, ang pangangailangan ay nasa bench depth at shooting. Dito maaaring pumasok si Love bilang stretch big na pwedeng umupo sa weak side corner, magbigay ng spacing para kay Doncic, at makatulong sa rebounding laban sa second units ng kalaban. Kasabay nito, makakatulong din siya sa mga batang manlalaro tulad ni Dalton Knecht, Ado Tiero at Bronny James sa aspeto ng experience at positioning. Kung ikukumpara, noong wala pa si Love, ang Lakers bench scoring ay nasa average na 28.4 points per game, rank 10 sa liga. Kung maidaragdag siya, kahit 78 points at 5 rebounds lamang per game, malaki na ang magiging epekto sa depth at stability ng second unit. Sa dulo, malinaw na parehong contenders ang pwedeng lapagan ni Kevin Love. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.